Ito po ang gagawin nating lunch ngayon mga kapudi ng gumagawa. Ayan. Ito po ay paluto ni nanay. So, ito na yung ating mga binilad na kamyas. Magluluto na tayo ng, hulaan ninyo, ayan, sinaing na tulingan. So, pinitpit ko yung luya. Huwag po kayo mag-alala kung may balat yung luya. Iskoba ko po yan. Kasi matagal na stock. Ay medyo mapanat-panat na. Kung babalatan ko, wala nang matitira. At yun nga, lagi ko sinasabi na parang mas flavorful ang ating luya para sa akin kung pinipit-pit ko lang siya. Hindi ko lang alam kung bakit ganun yung panlasa ko, or baka kasi magulang na yung luya, parang ganun. Ayan, meron tayong luya, ilang pirasong kamyas, nakapailalim na sibuyas, bawang at paminta, at ayan, naglagay akong konting bechin dahil gusto ni nanay. Ngayon, yung hinugasan ko ng mga taba ng baboy ay ilalagay na natin. Ayan, yung ating daon ng saging ay isinalab ko na sa apoy. Ayan, no, napansin nyo, hindi na siya yung buhay na dahon. Ayan, at pakukuluan natin yan sa mahinang apoy at dadagdagan natin ng gata. I-add ko na yung ating mga tulingan. Paanong nalaman na tulingan iyan? Mahaba pala mga kapudi, para magkasya sila. Ano napansin nyo? Wala nang buntot. Ayan, no, tinanggal na. Kasi meron siyang, meron siyang kamukha na isda. Nakalimutan ko na kung anong tawag doon. So, ang pinagkakaiba nila ay tinatanggal yung buntot ng tulingan. Ayan. Pero ewan ko, sa iba hindi naman daw. So, ngayon tatakpan na natin siya. Dagdagan muna natin pala ng gata mga kapudi. Ayan, gusto lang at galing pa sa supot dahil galing pa sa freezer. At ako ay nagmamadadali dahil susunduin pa natin si nanay maya-maya. At ayan, so pwede dyan yung sariwa. Kung kahapon dapat iluluto yan, hindi na naluto. Dahil nagluto na ako ng adobong manok na ulam ng mga gagawa. So ayan, dagdag tayo ng gata. At meron pa tayo dito, sa huli natin to ilalagay. Pero ang gusto ni nanay ay nagmamantika yung gata. So ayan, dahan-dahan natin pakukuluan niya sa loob ng 30 to 1 hour. Yung iba ginagawa pang 2 hours. Ayan. So ayan, salang na natin. Tatakpan muna natin ng dahon. At mag-add tayo ng konting tubig yan sa ilalim na para hindi masunog. Dahil naka-frozen pa yung ating gata. Ayan, natin, nag-add ako ng tubig. Ayan, konti lang kasi masusunog yung ilalim dahil nga nagigilo yung ating gata. So let's go at isalag na natin sa apoy. Ayan, sinalang ko na po sa high fire na apoy. Ayan, tatakpan natin siya at pagka kulong-kulo na siya, hihinaan natin siya at hayaan natin siyang maluto sa mahinang apoy o low fire sa loob ng 30 to 1 hour or hanggang sa matuyo siya at magmantika. Total, ang ating tulingan ay madali namang maluto dahil isda po siya. So yung nakaraang niluto ko, matagal na panahon na, siguro mga 1 year ago, ay taba ng baka yung inilagay ko. Yan, sa ilalim ng tulingan, hindi po taba ng baboy. Masarap din po siya kasi nakaka-addict kainin. Talagang malinamnam, kaya nakakatakot kainin kasi alam naman natin ng mga taba ay bumabara yan sa ating mga ugat-ugat, lalo na sa puso. Tataas pa ang ating cholesterol, triglycerides, ganyan. So ayan, takpan natin at maghantay tayo ng mga 5 minutes at pagkulong-kulo na, low fire agad. Ayan, sinit ko na mga kapudi sa low fire dahil ayan, kumukulo na siya. Ayan, ayan lang natin siya kulang hanggang sa matuyo at magmantika. Ayan, isang oras nang nakalipas at yun, magmamantika na yung ating gata. Ayan. So, ayan, depende ka nanay kung patutuyuin pa po niya yan or hayaan lang niya na ganyan, medyo may konting gata pa. Pero, ayan, magmamantika na po siya. So, check natin yung ating isda. Uy, mainit siya. Yun! Sarap! Gasa ko itong siling panigang natin. At ipapatong natin dito. Tsaka uli natin siya tatakpan ng dahon ng saging. Dadagdag aroma po yung ating siling panigang at dagdag pampalasa at pampasarap. So ayan mga kapudi, yung ating sinaing na tulingan.
kapudi, medyo makulimlim at ito na yung singkamas ni Mr. after ng ilang oras. Yan, kung sa akin ay 5 days, palagay ko sa'yo ay 10 to 15 days dahil makakapal. At ayan, habang sinisilong ni Mr. yung singkamas dahil nga po medyo kumilimlim, ito po, meron po tayong order today ng 50 kilos ng lechon baboy. Ayan, parinig ko sa inyo. Lechon pa. Yan, dadali na po natin habang mainit pa po siya at kahahango lang sa lechonan mga kapudi. Hindi ko na po ibibideo yung mismong delivery natin o kung saan natin i-deliver, pero ito po ay isa lang din po ang palagi sa akin mo order. Ayan, si Joanna the Dubai Shop. Yan, maraming salamat sa iyo at ayan, more blessings to come at God bless you more. Ayan. So ayan, di-deliver na namin to ni Mr. So nakiusap po si Joanna, wag na pong i-video. Ayan, at nahihiya po siya sa sobrang daming achievements, siya pa yung nahihiyang i-video po yung kanyang achievements. So yun, privacy na lang daw po. Tapos yun, ngayon ay ano niya, yung pa-blessings po ng kanyang bodega. Ayan, yung stock na, hindi naman stock room kasi malaki, stock house, napakalaki. Yan, naka-ready na yung ating sauce at yung ating dinuguan. Mainit pa talaga. Ayan, kasasalin lang mga kapudi. So dadaling ko na muna sa tricycle. Yan, ayos na ni Mr. yung kanyang tricycle para ilalagay yung lechon doon. Hintayin ko munang maunang ilagay yung lechon at baka sakmali ng aso. Ayan, matapos na siyang mag-lechon today. Ayan, hanggat mainit pa. Parang hindi naman pantay, baka bumaluktot ng katawan. Ayan, mainit pa, pati yung ating sauce bagong luto. So sa likod na lang ako sasakay. Yun, maraming salamat kay Joanne, ha? Diyan na lang ako sa tabi. Dito daw po ako mga kapudi. Tayo yung aalalay sa lechon. Yan, mainit na mainit pa. Tama-tama. Masarap kasi kainin ng lechon, talagang yung kahahango lang. So, kaya nagkaroon ng pagkunat ng balat. Syempre, inuuna muna na yung mga picture-picture. Tapos, kailangan kumpleto muna yung mga bisita o kumpleto muna lahat ng menu. Ayan, pa-deliver naman po kami at hindi na po ako mag-video uli. Nabudega po dito. So doon lang po ito i-deliver sa looban po. So medyo i-private lang po natin yung kanyang negosyo at hanap buhay. Ngayon na rin, negosyo at hanap buhay na nga. Ayan. At para magkaroon nga po ng privacy gaya na sinasabi ko. So yun po, patuloy pa rin po ako nagpapasama kay Joanne. Yan, maraming salamat sa patuloy na pag-order. Medyo mas maaga tayo. Nung nakaraan ay 6 PM po i-deliver. Ngayon naman ay 3:30 pa lang mga kapudi. Buti na lang ay makulimlim, pero pinapanalangin ko wag umulan kasi alam niyo na pagka medyo umuulan, malamig yung simoy ng hangin, parang madaling makakunat ng lechon yung balat. Ayan, kukunat dahil sa lamig ng simoy ng hangin. Magbibideo lang tayo papunta. Sa pagdating doon ay ikakat na po natin. So ito naman, this time wala siya kasamang ibang putahe.
sure kung di nagluto yung ibang kamag-anak niya ay umorder na lang din po ng cater. Pa-cater po sigurado yan. Yan, dami kamatsili oh. Pero sa Thailand oh, kinakain yung murang buto ng kamatsili. Pero gusto ko ang tikman eh. Kasi sa kinakain naman sa ibang bansa, pwede rin kainin dito. Eh ang dami parang nagkalat na kamatsili sa atin. So siguro parang yung buto ng kalabasa dito ba, parang ganun siguro siya. Yan, thank you Lord sa blessings po ulit. Meron na naman tayong pa-order. Pero ayun po, siya po talaga yung palagi sumusuporta sa amin mo-order na lechon. Napaka-supportive na tao niya. At ulitin ko po, maraming salamat po sa patuloy na suporta at nanonood sa aking vlog. Thank you sa mga lagi nagko-comment, sa laging nanonood kahit hindi nagko-comment. Silent viewer yan, thank you po. Silent viewers, kasi marami pag silent viewer. Ito yung istaka ng tricycle dito sa looban sa amin. So sa highway naman ay dun sa tapat ng barangay hall. Nakita naman ang kakilala si Mr. So ayan, nakaraan yung tubig, halos aapaw na, ngayon konti na lang. Ko dito sa looban no, masisipag magtanim. Yan po talaga mga nakatandaan na nila at nakalakihan na nilang hanap buhay yung pagtatanim ng mga gulay. Yan po ay di-deliver pa sa Maynila. Malaman kung uulan no, makulimlim na mga araw. Time po natin is 4:30 pero darating tayo doon ng 4 o'clock. Galing mas maaga tayo. Pero hindi natin naiwasan minsan maliit, pero yun nga, hanggat maaari talaga dapat maaga tayo. Sige lang, larga lang. Awa ko naman. Ayan, papunta na po kami sa kanya bodega at ikakat ko na muna yung camera mga kapudi. Bawal po tayo mag-video. Ayan. So ito lang muna ang bukid ang videohan natin. Ayun, nakikita nyo ba yung malaking tangke na yun? Ayun, no, ayun. Yun yung tapat ng bahay namin. Sa Danway Feed Mills. Uwi na po tayo mga kapudi. Ayan, tapos po tayo mag-deliver. Tignan nyo, oh, kay Nita nagsisipag, oh. Nagtatalbos ng kangkong, nagtatalbos ng ampalaya. Ayan. Dito na lang po mga kapudi.
Thank you for watching. Ingat po tayong lahat at God bless po tayong lahat. Bye-bye.